Ako si Amihan. At sa loob ng 10 taon, ang mundo ko ay umikot sa pagbuo ng mundo ng ibang tao. Ang amoy ng barnis at lumang kahoy ang laging bumubungad sa akin sa muntik kong silid paggawan dito, sa harap ng mga basag na alaala ng nakaraan, mga retablong napinsala ng panahon, mga santong nabitak ang muka. Ako ay nagiging buo. Bawat pirasong maingat kong idinidikit, bawat hibla ng kahoy na pinapakinis ng aking mga palad, ay tila paghilom na rin sa sarili kong kaluluwa. Sa araw na yon, isang antigong estatwa ng anghel ang aking hinaharap. Ang pakpak nito'y may lamat, at sa maingat na pagdampi ng aking mga daliri, ninanais kong muli itong makalipad. Naramdaman ko ang pamilyar na paghilab ng aking sikmura, isang paalala na tanghalian na pala. Ngunit sa halip na bumaba, binuksan ko ang isang maliit na lalagyan sa aking tabi. Kanin at tuyo. Ito na ang naging karaniwan kong pananghalian sa loob ng ilang linggo. Bawat pisong natitipid ko ay may patutunguhan, isang bagong alampay na seda para kay Doña Imelda, ang aking biyenan, kaarawan niya. At sa kaibuturan ng puso ko, umaasa akong sa pagkakataong ito, makikita niya ang pagmamahal sa likod ng aking mga sakripisyo. Umaasa akong sa wakas, matatawag niya akong pamilya. Ang pinto ng aking silid ay bumukas ng walang anumang katok. Pumasok si Doña Imelda, ang kanyang mukha ay nakakunot, na tila may naamoy na hindi kaaya-aya. Hindi niya sinulyapan man lang ang anghel na aking binubuo. Ang kanyang mga mata ay direktang tumusok sa akin. Ano ba yung ginagawa mo, Amihan? Ang baho ng mga kemikal mo, kumakapit na sa buong pamamahay. Hindi mo ba alam na darating ang mga bisita ko? Anya, ang bawat salita ay may diin. Para kang pulot. Pinatira ka na nga lang dito. Dinadalhan mo pa kami ng kung ano-anong basura. Napatungo ako, naramdaman ko ang pag-init ng aking mga pisngi. Hinigpitan ko ang hawak sa pait. Ang dulo nito'y bumaon sa aking palad. Pasensya na po, Mama. Halos pabulong kong sagot. Tatapusin ko na lang po ito. Dapat lang, sagot niya. At wag mo akong tawaging Mama. May utang na loob ka sa pamilyang to. Kung hindi dahil sa anak kong si Rodelio, nasa lansangan ka pa rin siguro. Ang mga salitang yon ay tila mga bubog na paulit-ulit na tumutusok sa aking pagkatao. Ngunit nilunok ko ang sakit. Ngumiti ako, isang pilit na ngiti, at kinuha ang isang maliit na kahon na nakabalot sa simpleng papel. Inabot ko ito sa kanya. Para po sa inyo, maligayang kaarawan po. Tiningnan niya ang regalo na para bang ito ang pinakamaruming bagay sa mundo. Pinunit niya ang balot at inilabas ang alampay na seda. Ang kulay nito'y sinadya kong piliin upang bumagay sa kanyang paboritong bestida. Ngunit isang malamig na titig lang ang isinukli niya. Ibinato niya ito sa isang silya na para bang basahan. Ito ba ang kaya mong ibigay? Sa tingin mo ba'y isusuot ko ang ganito kamurang bagay? Amihan, hindi ito bagay sa posisyon natin sa buhay. Huwag mo akong ipahiya sa mga amiga ko. Pagkatapos noon, tumalikod na siya at iniwan akong nakatayo roon, habang ang aking regalo, ang katumbas ng ilang linggong pagkain ko, ay nakasalampak at walang halaga. Nang mga sandaling iyon, ang katahimikan ng silid ay binasag ng tunog ng aking telepono. Nakita ko ang pangalan ni Rodelio sa screen. Isang maliit na pag-asa ang sumibol sa aking dibdib. Siguro'y tatawag siya para batiin ang kanyang ina. Siguro'y may sasabihin siyang maganda. Sinagot ko ito kaagad. Hello, mahal. Malambing kong bati. Amihan. Mabilis niyang sagot. Ang kanyang boses ay tila nagmamadali. Nasaan ka? Nasa bahay. Sa Ngunit bago ko pa man matapos ang aking sasabihin, may narinig akong isang malinaw na tunog mula sa kabilang linya. Isang malambing na halakhak ng isang babae. Hindi ito ang tawa ng kanyang ina. Iba ito. Mas bata, mas masaya. Natigilan ako. Sino yan, Rodelio?
Wala yon. Kasama ko sa meeting. Mabilis niyang palusot. Sige na, ibababa ko na. Marami pa kaming ginagawa. At bago pa ako makapagtanong muli, ang koneksyon ay naputol. Nakatitig lang ako sa telepono. Ang boses ng babae ay umuulit-ulit sa aking isipan. Sinubukan kong paniwalain ang sarili ko na baka nga katrabaho niya lang iyon. Ngunit may kung anong kirot ang nagsimulang gumapang sa aking puso. Lalabas na sana ako ng silid upang uminom ng tubig nang marinig ko muli ang boses ni Doña Imelda mula sa sala. May kausap siya sa telepono at ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki. Oo, tita. Si Zandria, ang anak ni Congressman De Villa, napakaganda at napakayaman. Bagay na bagay sila ng Rodelio ko. Oo, syempre. Malapit na. Kaunting tiis na lang at mapapalayas na natin ang pulubi na yan. Siya ang huling hadlang sa kinabukasan ni Rodelio. Ang pait na hawak ko ay biglang bumitaw mula sa nanginginig kong kamay. Ang pagbagsak nito sa sahig na gawa sa kahoy ay hindi lumikha ng malakas na ingay. Ngunit sa loob ng aking dibdib, may isang bagay na gumuho na ang tunog ay nakabibingi. Nakatayo ako roon, sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto, hindi makagalaw. Ang hangin ay tila naubos sa aking mga baga. Tiningnan ko ang sarili kong mga kamay, ang mga kalyo, ang mga maliliit na hiwa, ang mga patunay ng bawat araw at gabing ipinaglingkod ko sa kanila. Ang lahat ng pagod, ang lahat ng sakripisyo, ang lahat ng pagtitiis. Sa isang iglap, lahat ng yon ay nawalan ng kahulugan. Isa lang pala akong hadlang, isang pulubi na kailangang palayasin. Ang mga haliging pinaghirapan kong itayo para sa pamilyang ito, ang mga haliging gawa sa aking mga luha at sakripisyo, ay gawa lang pala sa buhangin. At ngayon, nararamdaman ko ang unti-unting pagguho nito sa aking paanan. Ang mga salita ni Doña Imelda ay tila maitim na tatak sa aking kaluluwa. Isang hadlang, isang pulubi. Sa loob ng halos isang linggo, namuhay ako sa pagitan ng pagdududa at malalim na kirot, umaasa na baka ang lahat ay isang panaginip lamang. Ngunit ang pag-asang yon ay tulad ng isang kandila na unti-unting nauubos ang huling hibla ng mitsa. Kahit pa ganito ang nararamdaman ko, kailangan kong humarap sa pagtitipon ng gabi. Ang victory ball ni Rodelio, ang selebrasyon ng kanyang promosyon sa mas mataas na ranggo. Ang isinusuot ko ay ang aking pinakapaboritong damit. Isang simpleng ternong kulay beige na pinaghirapan kong tahiin at ayusin noong nakaraang taon. Wala akong bagong bibilhin. Bawat sentimo ay inilaan ko para sa kanya. Ang mga kamay ko na ginagamit ko sa pagpinta ng ginto sa mga lumang santo ay maingat na naglagay ng kaunting kolorete sa aking mukha, na tila sinusubukang itago ang maputla kong kulay. Nakarating ako sa isang malaking opisyal na tirahan na tila isang palasyo. Bawat sulok ay kumikinang sa ilaw at karangyaan. Nakakasilaw ang damit ng mga babae, ang mga diamanteng kumikinang sa leeg nila, at ang amoy ng mamahaling pabango na halos sumasakal sa hininga ko. Ako, si Amihan, ay parang isang patak ng tubig sa dagat ng champagne. Nakita ko si Rodelio, nakasuot siya ng bagong uniforme, matikas at masigla. Ang pagtingin ko sa kanya ay puno pa rin ng pagmamahal at ng isang tanong. Lumapit ako sa kanya. Ang puso ko'y tila isang ibon na nais ko mawala. Ngunit nang makita niya ako, ang init sa kanyang mga mata ay pinalitan ng isang malamig na pagkilala. You came! Malamig niyang wika, hindi man lang nag-abalang hawakan ang kamay ko. Sige, yan na lang ang isuot mo. Just blend in, okay? Bago pa ako makasagot, may isang babae ang lumapit. Maganda siya, matangkad, at ang kanyang damit ay tila galing sa isang magasin. Siya si Zandria, ang tinig sa telepono, ang babaeng magiging kapalit ko. Oh, hi! You must be... Tumingin siya sa akin mula ulo hanggang paa.
at tila hindi na kailangan pang tapusin ang pangungusap. Ngumiti siya, isang ngiting matamis, ngunit puno ng kamandag. Sa isang iglap, tila aksidente niyang nasagi ang braso ko at ang basong may lamang red wine na hawak niya ay natapon sa aking beige na damit. "I so clumsy of me. I'm so sorry I didn't see you," sabi niya, ngunit walang bakas ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Sa halip, may tagumpay na nakatago sa likod ng kanyang ngiti. Nakatitig lang ako sa mantsa. Ang pulang kulay ay kumalat sa tela, tulad ng dugo sa isang sugat. Hindi lang ang damit ko ang natamaan, kundi pati ang natitirang pag-asa sa dibdib ko. Hindi nagtagal, umakyat si Rodelio sa entablado. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw, puno ng pagmamalaki. Nagbigay siya ng mahabang talumpati tungkol sa pangarap, sa pag-angat, at sa mga taong nagbigay daan sa kanya. At siyempre, wika niya, ang tingin niya ay dumapo kay Zandrea na nakatayo sa tabi ni Doña Imelda. Gusto kong pasalamatan ang isang espesyal na tao. Si Zandrea at ang kanyang pamilya. Kayo ang nagbigay sa akin ng vision at means para abutin ang lahat ng ito. Lahat ng mata ay nakatuon sa kanila. Tiningnan ko siya at sa unang pagkakataon, hindi ko nakita ang Rodelio na minahal ko, kundi ang isang taong dayuhan, gutom sa kapangyarihan. Pagkatapos ng mga pasasalamat, nagbago ang tono ng kanyang boses. Naging malamig at matalim. Ang kanyang mga mata ay naghahanap sa akin sa karamihan at nang magsalubong ang aming mga tingin, naramdaman ko ang lamig na parang yelo. Ngayon, may isa pa akong announcement. Malakas niyang pahayag. Simula ngayong gabi, ako at si Amihan ay maghihiwalay na. Mag-file ako ng annulment. Tila tumigil ang pag-ikot ng aking mundo. Ang mga ilaw, ang musika, ang mga tao, lahat ay naging isang malabong ingay. At para maging malinaw ang lahat, patuloy niya walang awa. She has been seeing someone else. Matagal na. A former friend. She doesn't deserve my name and status anymore. Ang uri ng babaeng walang ambisyon at walang silbi, hindi nararapat sa tabi ng isang kolonel. Kaya aalis na siya sa pamamahay namin. She will go back to where she belongs. Lahat ng hininga sa loob ko ay tila nabali. Ang mga luha ay nag-umpisa ng bumalong, ngunit pinigilan ko. Ayokong makita nila akong umiiyak. Ayokong bigyan sila ng kasiyahan na makita akong humihingi ng awa. Tinungo niya ang isang maliit na table malapit sa entablado at kinuha ang isang kahon. Ito ang regalo ko sa kanya. Ang pinaliit na replika ng isang krus na inukit niya noong nagsisimula pa lang kami. Napilit kong hinilom at pinaganda sa aking syurong. Ito ang huling bagay na kukunin mo sa akin. Galit na sabi niya. Ang huling basura na galing sa kamay ng isang babaeng walang pakinabang. Sa isang marahas na iglap, ibinato niya ang kahon sa sahig. Ang tunog ng pagbasag ng porselana ay tila isang matalim na sigaw sa gitna ng katahimikan. Ang maliit na replika ay nagkalat sa marmol na sahig. Ang krus ay nabali. Ang mga gwardiya ay lumapit sa akin. Hinawakan nila ang aking mga braso, marahan ngunit may puwersa. Hindi ako lumaban. Wala akong lakas. Ang tanging nakita ko ay ang mga piraso ng krus na nakakalat sa sahig. Ang simbolo ng aming pag-iibigan, ng aking mga taon ng pag-ibig at paglilingkod, na ngayon ay nabasag at nawasak. Habang hinihila nila ako palabas, ang tanging nakita ko ay ang mga mukha ng mga tao. May pagkagulat, may pagkamuhi, at may awa. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay ang tingin ni Rodelio. Walang kahit anong pagsisisi. Binitawan ako sa labas ng gate. Malamig ang hangin. Ang liwanag sa loob ng mansyon ay tila isang nakakabiinging tawa. Sa harap ng karangyaan na ipinundar ng aking sakripisyo, ako ay inihagis sa kadiliman. Doon, sa malamig na sementadong kalsada, napaupo ako. Hindi ako nakarinig ng sarili kong iyak. Ang tanging nararamdaman ko ay ang paglamig ng aking balat. Niyakap ko ang aking sarili.
At sa gitna ng pagkalat ng mantsa ng red wine sa aking damit, naramdaman ko ang isang matalim na kirot sa aking palad. Nang tiningnan ko, nakita ko na ang isang maliit na piraso ng porselana mula sa basag na krus ay nakabaon sa aking balat. Tiningnan ko ang basag na piraso, ang tanging natira sa lahat. Sa sandaling iyon, ang sakit ay tila nawala. Napalitan ito ng isang matinding galit. Paano mo nagawa yan, Rodelio? Pagkatapos ng lahat? Ngunit sa gitna ng galit, may isang tanong na nagpatigas sa akin. Wala na ba talaga akong natira? Malamig. Ito ang unang salitang pumasok sa aking isip. Ang simento ay hindi nagbigay ng ginhawa sa katawan ko at ang mamahaling damit ko ay nabasa, nagyelo dahil sa lamig ng gabing iyon. Nag-iisa ako, nakatingala sa mga bituin na tila nanunuya sa aking kalagayan. Ang aking mundo, ang aking 10 taong sakripisyo ay naglaho na parang usok. Ang tanging natira ay ang piraso ng basag na porselana na mahigpit kong hawak sa palad. Ang matalim na dulo nito'y sumusugat sa aking balat. Kailangan kong umalis. Hindi ako maaaring manatili roon, tulad ng isang baboy na inihagis sa lansangan pagkatapos hindi na kailangan. Sa pagitan ng mga hikbi, pinilit kong tumayo. Bawat hakbang ay tila nagdadala ng milyong-milyong tinik na tumutusok sa aking mga paa. Naglakad ako ng walang direksyon, ang tanging gabay ko ay ang liwanag ng mga poste. Walang pera, walang damit, walang ibang pamilya. Naisip ko ang mga salita ni Doña Imelda. Kung hindi dahil sa anak kong si Rodelio, nasa lansangan ka pa rin siguro. Sa isang mapait na paraan, nagkatotoo ang kanyang sumpa. Ngunit ngayon, wala na si Rodelio. At narito ako. Sa gitna ng aking kawalang pag-asa, naalala ko ang isang tao. Si Aling Nena. Siya ang aking dating kapitbahay noong bata pa ako, bago ako kinupkop ni Rodelio at ng kanyang pamilya. Isa siyang matandang babae na may pusong ginto at may isang maliit na tindahan sa isang sulok ng bigan. Kahit noong nakatira na ako sa malaking bahay, palihim pa rin akong bumibisita sa kanya. Naglakad ako nang naglakad. Sa tuwing nakakakita ako ng ilaw ng sasakyan, nagtatago ako. Ayaw kong may makakita sa akin sa ganitong kalagayan. Matapos ang halos 2 oras ng paglalakad, dumating ako sa isang bahay na may dilaw na ilaw, ang maliit na tindahan ni Aling Nena. Sa pag-aalinlangan, marahan akong kumatok. Naghintay ako. Ilang sandali, narinig ko ang mabagal na paghila ng pinto. Lumabas si Aling Nena, ang kanyang mga matay mapupungay dahil sa antok. Amihan, Diyos mio, amihan, anong nangyari sa'yo? Bigla akong niyakap ni Aling Nena. Ang kanyang yakap ay isang oasis sa gitna ng aking disyerto. Doon, sa init ng kanyang yakap, hindi ko na napigilan ang aking mga luha. Umiyak ako. Isang malakas, masakit na pag-iyak na matagal ko nang kinikimkim. Umiyak ako para sa 10 taon na nasayang. Umiyak ako para sa batang amihan na umasa sa maling pag-ibig. Inalalayan niya ako papasok sa kanyang simpleng bahay. Ang amoy ng kape, pandesal, at lumang kahoy ay tila isang matamis na paalala ng pagmamahal na matagal ko nang hindi nararanasan. Pinainom niya ako ng mainit na tsa at binigyan niya ako ng malinis na damit. Alam ko, anak. Alam ko ang tsismis, sabi niya. Ang kanyang tinig ay malumanay. Pero hindi ako naniniwala. Kilala kita. Mas marangal ka kaysa sa kanila. Sa gabing iyon, natulog ako sa isang banig sa sahig ng kanyang kusina. Ang simoy ng hangin na pumapasok sa bintana ay nagdala ng amoy ng lupa pagkatapos ng ulan. Hindi ito ang malambot na kama ko sa mansyon. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, nakatulog ako ng mahimbing. Walang takot, walang obligasyon. Kinabukasan, ang sinag ng araw ay tila nagbigay ng bagong lakas sa aking katawan. Habang nag-aalmusal kami, nagkwento ako. Sa bawat pagpapaliwanag ko,
Tumango lang siya. Wala akong natira, Aling Nena. Wala na akong pera. Wala nang makukuha sa kanila. Wala na akong ipagmamalaki kundi ang mga kamay ko at ang kaalaman ko sa pag-aayos ng mga luma at basag na bagay. Tumitig siya sa akin. Amihan, iyan ang pinakamalaking kayamanan mo. Ang talento mo. Ang ginagawa mo ay hindi lang pag-aayos ng kahoy, kundi pag-aayos ng kasaysayan, pag-aayos ng mga alaala. Huwag mong maliitin yan. Pagkatapos noon, ibinahagi niya ang kanyang ideya. May maliit na kwarto sa likod ng tindahan. Ginagamit ko lang yan na bodega. Gusto mo bang gamitin yan bilang atelier mo? Doon ka magsimula. Doon mo patunayan sa kanila na hindi ka basura. Tiningnan ko ang maliit na piraso ng porselana sa aking palad. Ito ang nabali na krus na sinira ni Rodelio. Ang kislap ng galit at desisyon ay bumalik sa aking mga mata. Hindi ko nahahayaang may manira pa sa akin. Ang pag-ibig ay naging abo. Ngayon, mula sa abo na yon, kailangan kong lumikha ng bago. Ngunit ang landas ay hindi madali. Kailangan ko na maghanap ng trabaho, Aling Nena. Kailangan ko ng puhunan. Gusto mo? Magbenta ka ng mga munting handicraft mo sa tindahan ko? Magsimula ka sa maliit, mungkahin niya. Habang nag-iisip ako, may narinig akong sigaw mula sa labas. Si Doña Imelda. Nagsasagawa siya ng isang malaking chismis session sa mga kapitbahay. Nakita niya ang isang matandang lalaking nag-aalok ng serbisyo sa paggawa ng sapatos. Hoy! Ikaw matanda! Umalis ka dyan. Bawal ang mga pulubi dito. Dapat nasa kulungan ang mga kawatan at babaerong kasama mo. Napailing ako. Naisip ko, siguro'y may ipinadala si Rodelio para manmanan ako. Hindi ako maaring magsimula rito. Ang anino ng pamilya niya ay mahaba at madilim. Paano ako makakatakas sa anino ng galit nila? Paano ako magsisimula kung bawat hakbang ko ay sinusundan ng kanilang pagmamanman at paninira? Ang maliit na espasyo sa likod ng tindahan ni Aling Nena ay tila napuno ng isang malaking tanong. Ang liwanag ng pag-asa ay tila humina sa harap ng matinding hamon. Ang aking desisyon ay matibay. Hindi ako magpapatalo. Hindi ko hahayaang ang mga salita ni Rodelio at ng kanyang ina ang maging katapusan ng aking kwento. Ngunit ang pag-asang iyon ay tulad ng isang munting buto na sinubukang tumubo sa isang batuhan. Sa loob ng sumunod na 2 linggo, sinubukan kong maghanap ng trabaho. Ang Vigan ay isang maliit na lungsod at ang mga balita ay kumalat ng mas mabilis kaysa sa hangin. Nagsimula akong mag-apply sa mga antique shop at mga museo bilang isang restorer o kahit bilang isang assistant. Bawat pag-apply ay puno ng pag-asa. Ang una kong sinubukan ay ang pinaka-popular na antique shop sa bayan. Ang may-ari, si Ginoong Ponciano, ay isang matandang lalaki na kilala sa kanyang mahigpit na pamantayan. Ibinigay ko ang aking CV, ang aking mga portfolio ng mga naayos kong retablo at ang aking mga sertipiko. Wika ko sa sarili ko. Wala silang dahilan para tanggihan ako. Ngunit matapos ang ilang araw, tumawag si Ginoong Ponciano. Ang kanyang boses ay naging malamig. Hindi tulad ng una naming pag-uusap. Amihan, I'm sorry, we can't hire you. Nag-iba ang isip namin. Pero bakit po? I'm highly qualified. Tanong ko. Ang aking lalamunan ay tila may nakabara. Simple lang, anak. Sagot niya. Ang kanyang tono ay may halong awa at takot. Narinig ko ang kwento. Ang mga paratang ni Colonel Rodelio. Hindi ko kayang isugal ang reputasyon ng tindahan ko sa isang taong may masamang chismis na nakakabit sa pangalan. Ang mga paratang ni Rodelio. Ang chismis. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman ko kung gaano katindi ang puwersa ng isang lie. Kapag sinabi ito ng isang taong may kapangyarihan, hindi ako sumuko. Sinubukan ko sa pangalawang tindahan at pangatlo. Sa bawat pagtanggi, ang sakit ay lalong lumalim.
Ang chismis ay naging virus na kumalat sa komunidad. Amihan, ang dami kong narinig. They say you cheated on him for money, sabi ng isang may-ari ng tindahan habang tinitingnan ako ng may pagdududa. Hindi po totoo yan, depensa ko. Totoo man o hindi anak, I can't risk it. Baka magalit pa sa akin ang pamilya ni Colonel Rodelio. Ang sagot niya, ang takot ay mas matindi kaysa sa paghahanap ng katotohanan. Ang pag-asa ko ay unti-unting namatay, hindi dahil sa kawalan ng talento, kundi dahil sa kawalan ng hustisya. Ang mga kamay ko na sanay sa pagpapagaling ng mga lumang obra ay tila walang silbi ngayon. Isang gabi, nakaupo ako sa maliit na upuan sa tabi ni Aling Nena. Kumakain kami ng lugaw, ang tanging bagay na kaya kong bilhin para sa sarili ko. Hayaan mo na sila, amihan. Magtayo ka ng sarili mo, payo ni Aling Nena, habang maingat niyang hinahalo ang lugaw. Paano, Aling Nena? Wala akong pera. Wala akong koneksyon. Si Rodelio, may kapangyarihan. Kahit saan ako pumunta, nandoon ang anino niya at ang kanilang kasinungalingan. Sa gitna ng aming pag-uusap, may kumatok. Isang lalaki, nakasuot ng uniforme, ang pumasok. Siya ay tauhan ni Rodelio. May dala siyang isang malaking sobre. Miss Amihan, magalang niyang wika, ngunit may pagkasinungaling sa kanyang mga mata. Pinapabigay po ni Colonel Rodelio. Ito po ang settlement niyo para sa inyong paghihiwalay. Kinuha ko ang sobre. Makapal. Siguro'y may pera. Isang pilit na pag-asa ang sumilay sa akin. Salamat, sagot ko. Nang umalis na ang tauhan, binuksan ko ang sobre. Hindi ito pera. Ito ay mga papeles. Wala kang karapatan sa anumang ari-arian. Ang lahat ng nakuha mo sa loob ng 10 taon ay ibabalik sa kanya. Ito ay isang legal na babala, hindi isang settlement. At sa loob ng sobre, may isang tseke. Ang halaga, 1,000 piso. 1,000 piso. Ito ang kabayaran ko. Ang halaga ng 10 taong sakripisyo, pagtitiis, at pagmamahal. 1,000 piso, hindi man lang sapat para sa isang buwang upa. Ang tseke ay tila isang malaking insulto. Napakaliit, napakawalang halaga. Ang aking luha ay tumulo, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa matinding galit. Ang mga kamay ko ay nanginginig, at ang tanging naririnig ko ay ang aking pulso na tila sasabog. Gagawin mo akong pulubi, Rodelio? You will reduce my life to this amount? Tiningnan ko si Aling Nena. Tumingin siya sa tseke. Ang kanyang muka ay naging seryoso. Amihan, wika niya. Itago mo yan. Huwag mong kukunin. Huwag mo siyang bigyan ng pagkakataon na sabihing binayaran ka niya. Ngunit may ibang bagay ang nakakuha ng atensyon ko sa likod ng tseke. May nakasulat sa likod ng sobre, maliit at maingat. Tila sinulat ng kamay ni Rodelio noong araw na yon. Bago pa man niya ito ipinadala. Nag-iwan ako ng ilang lumang gamit sa bodega. Baka kailangan mo. Wala nang pakinabang ang mga yan sa akin. Basura. Gamitin mo na lang sa mga pinalalabas mong obra. Hindi ito awa. Ito ay karagdagang pangiinsulto. Isa na namang matinding suntok sa aking pagkatao. Ang mga lumang gamit sa bodega. Ang lahat ng bagay na tinawag niyang basura ang tanging natitira sa akin. Niyakap ko ang aking sarili. Naramdaman ko ang lamig na tila tumagos sa aking mga buto. Hindi ako natatakot sa kahirapan. Ang takot ko ay baka hindi ko na kayang bumangon. Ang boses ni Rodelio ay nag-echo sa aking isip. At ang tinig na yon ay tila isang malaking pader na hindi ko kayang sirain. Ganito na lang ba? Wala na ba talagang ibang paraan? Ang tsekeng 1,000 piso ay nakalatag sa mesa ni Aling Nena. Tila isang patay na insekto na nakatingala sa amin. Ang mga salita ni Rodelio, basura. Gamitin mo na lang sa mga pinalalabas mong obra. Ay tumatak sa aking isipan. Ngunit sa halip na lunurin ako sa galit, ang mga salitang yon ang nagbigay sa akin ng direksyon.
Hahayaan niya akong gamitin ang basura niya? Kung gayon, mula sa kanyang mga itinapon, bubuo ako ng isang kaharian. Ang bodega sa likod ng tindahan ni Aling Nena ay hindi malaki. Ito ay madilim, amoy lumang sako at may bahid ng amag. Sa unang araw ko hindi ako nagtrabaho. Naglinis ako. Kumuha ako ng walis at basahan at sa bawat kuskos ko sa pader at sahig, tila nililinis ko rin ang nakaraang 10 taon ng aking buhay. Ang bodega ay punong-puno ng mga hindi na ginagamit, mga lumang tools, sirang silya, at mga kahoy na balita. Sa mga mata ng iba, ito ay tambakan. Ngunit sa aking mga mata, ang mga ito ay mga raw materials, ang foundation ng aking pagbangon. Ano yan, amihan? Nagsisimula ka na. Tanong ni Aling Nena, isang hapon, habang nagdadala siya ng kape at pandesal. Opo, Aling Nena, sagot ko. Pawis na pawis. Inilipat ko ang isang mabigat na estante at inilagay ito malapit sa maliit na bintana, kung saan pumapasok ang kaunting liwanag. Gagawin ko po itong atelier ko. Dito ako magsisimula. Dito ko bubuuin ang sarili ko. Ang pagkilos ng aking katawan ay nagsilbing gamot sa aking kaluluwa. Ang sakit na dinulot ng pagtatwa ni Rodelio ay napalitan ng pamilyar na pagod ng paggawa. Sa tuwing hinahawakan ko ang pait o ang liha, nararamdaman ko ang lakas na matagal nang nawala sa akin. Nagsimula akong ayusin ang mga lumang kasangkapan sa loob ng bodega. May isang sirang silya na may ukit na bulaklak. Maingat kong idinikit ang mga nabasag na bahagi. Pinakinis ang gilid at pinahiran ng bagong barnis. Nang matapos ko ito, hindi lang silya ang naayos ko. Naayos ko rin ang isang bahagi ng aking sarili. Ang aking unang tunay na proyekto ay isang maliit na retablo na inabutan sa akin ni Aling Nena. Ito ay galing sa isang kaibigan niya na ayaw magpakilala. Huwag mong tanungin kung sino, amihan. Confidential. Bulong ni Aling Nena. Basta ang sabi niya, napakahalaga nito sa pamilya niya at gusto niyang isang taong may puso ang mag-aayos. Naramdaman ko ang pagbigat ng aking hininga. Alam ko, sa sitwasyon ko, confidential ay nangangahulugang takot. Takot silang may makakaalam na may connection sila sa akin dahil sa chismis ni Rodelio. Ang aking buhay ay naging isang anino at ang aking trabaho ay kailangan ding maging lihim. Ang retablo ay napakatanda, napakalaki ng pinsala. Ang mga pintura ay nagbabalat at ang kahoy ay may mga bitak na tila mga ugat ng sakit. Kinuha ko ang aking mga tools at sinimulan ang aking trabaho. Sa bawat stroke ng brush, sa bawat layer ng gesso na inilalagay ko, tila naglalagay ako ng bagong layer sa sarili kong pagkatao. Ito ang golden moment ko. Sa loob ng maliit at lihim na espasyong ito, nakalimutan ko si Rodelio, si Zandrea, at ang lahat ng chismis. Ang tanging mahalaga ay ang obra sa harap ko. Ang retablo na yon ay sumasalamin sa aking kaluluwa. Basag, ngunit may potensyal pa ring maging maganda. Sa huling bahagi ng araw, isang bahagyang sikat ng araw ang pumasok sa bintana. Tumama sa aking retablo. Ang mga kulay ay nag-umpisa ng magbalik, maliwanag at makulay. Ngumiti ako. Ang ngiting ito ay hindi para sa isang lalaki. Para ito sa akin. Ngunit nang mag-impake ako ng aking mga gamit, may narinig akong pamilyar na boses mula sa tindahan ni Aling Nena. May nakita akong may dalang lumang kahon dito, Aling Nena. Sigurado akong yung amihan na yun ang may gawa. Hindi ba't sinabi ko na sa inyo? Ang babaeng yan, walang alam kundi maghanap ng problema. You should kick her out before she brings shame to your business. Si Doña Imelda. Nanginginig ako. Hindi ko lubos maisip na ang anino niya ay aabot hanggang dito. Natatakot ako. Hindi para sa sarili ko, kundi para kay Aling Nena. Niyakap ko ang aking mga tools, ang tanging kayamanan ko. Paano ko poprotektahan ang aking nakatago ako sa likod ng pinto? Pinakinggan ng boses ni Doña Imelda na tila isang martilyo
na paulit-ulit na bumabato sa pader ng aking pag-asa. Aling Nena, dapat mong paalisin ang babaeng iyan. She is a bad omen. Sigurado akong ninakaw niya ang mga gamit na ginagamit niya. Matinis na sabi ni Doña Imelda. Si Aling Nena ay hindi nagpahalata. Naku Imelda, anong sinasabi mo? Walang umiikot na kung sinong babae dito. Mga lumang kasangkapan lang ang inayos ko. Alam mo naman, matanda na ako. Kailangan kong pagkakitaan. Sa tingin mo ba'y may matinupang babaeng magtatago sa likod ng tindahan ko? Sa pananalita ni Aling Nena, mayroon siyang kakaibang puwersa na hindi kayang tapatan ng pagkakontrabida ni Doña Imelda. Sa huli, umalis si Doña Imelda, ngunit nag-iwan ng isang tingin na puno ng banta. Nakahinga ako ng maluwag. Salamat, Aling Nena. Hindi ko alam kung paano ka babayaran. Magtrabaho ka, iyan ang bayad mo sa akin, sagot niya. Sabay abot sa akin ng isang glass ng iced tea. Huwag mong hayaang ang mga salita nila ang magpababa sa'yo. Gamitin mo ang galit na yan sa pagtatrabaho. Kaya't nagtrabaho ako. Nagtrabaho ako ng tahimik at lihim. Ang maliit na retablo na ipinagawa sa akin ay naging ang aking tanging mundo. Bawat detalye, bawat ukit, bawat kulay ay pinag-aralan ko. Sa tuwing nakakaramdam ako ng pagod, naiisip ko ang mukha ni Rodelio, ang karangyaan ni Zandrea, at ang panunuya ni Doña Imelda. Ang galit na yon ay naging gasolina. Matapos ang halos isang buwan ng puspusang paggawa, natapos ko ang retablo. Ito ay isang obra maestra. Ang pintura ay nagningning, ang mga detalye ay tila buhay, at ang kahoy ay tila bago at matatag. Hindi lang ito inayos. Binigyan ko ito ng bagong kaluluwa. Isang araw, bumalik ang misteryosong kliyente. Isang babae na may edad, nakasuot ng simpleng damit, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim at marunong. Hindi siya pumasok sa atelier. Sa labas lang siya naghintay. Amihan, tawag ni Aling Nena. Ang kanyang boses ay may pahiwatig ng kaba. Nandito na ang kliyente mo. Lumabas ako. Dinala ko ang retablo na nakabalot sa isang lumang tela. Nang makita niya ako, ang kanyang mga mata ay nagbigay ng isang pamilyar na tingin, ang tingin ng taong nakarinig na ng tsismis. Kayo pala si Amihan. Wika niya, ang kanyang tono ay seryoso. Ang dami kong narinig, mga kwentong hindi magaganda. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay. Hindi po totoo ang mga yon, ma'am, pero ang tanging maipapakita ko sa inyo ay ang aking trabaho. Inalis ko ang tela at ang liwanag ng araw ay tumama sa retablo. Ang babae ay tila natigilan. Hindi siya nagsalita. Tiningnan niya ang bawat detalye, bawat ukit, bawat kulay. Hindi lang ito restoration. Pabulong niyang wika. Ito ay resurrection. Ang mga salitang yon ay tila musika sa aking tainga. Sa unang pagkakataon, ang aking trabaho ay hindi na tinawag na basura. Ang retablo na ito ay pagmamay-ari ng isang kaibigan kong kolektor, pagpaliwanag niya. Matagal na niyang hinahanapan ng mag-aayos. Ang daming tumanggi dahil masyadong mahirap. Ang iba, sinira lang. Kinuha niya ang kanyang pitaka at binigyan ako ng isang malaking halaga. Mas malaki kaysa sa inaasahan ko. Ang pangalan ko ay Victoria Montelibano. Wika niya, ang pangalan ay tila isang bagyo, malakas at malaki. Siya ay kilala sa buong bansa bilang isang art connoisseur at collector ng mga antique. Hindi ako naniniwala sa tsismis, naniniwala ako sa galing. At sa tingin ko, may magic ang kamay mo, Amihan. Magic na hindi kayang sirain ng mga salita. Kinuha niya ang isang calling card mula sa kanyang bag. May mas malaki akong proyekto. Isang National Heritage Site ang kailangan ng tulong. Ikaw lang ang sa tingin kong makakagawa niyon. Inabot niya sa akin ang card. Victoria Montelibano, Curator. Nanginginig ang aking mga kamay habang hawak ko ang card. Ito ay hindi lang trabaho. Ito ay isang endorsement. Isang selyo
ng approval mula sa isang taong may kapangyarihan. Ito ang crack na kailangan ko para makawala sa kulungan ng kasinungalingan ni Rodelio. Ngunit ang lahat ng iyon ay tila nawala nang makita ko ang tingin niya sa aking mga kamay. Nakita niya ang luma at maliit na sugat na dulot ng basag na porselana. May mga sugat ka sa kamay, sabi niya. Dapat mong alagaan ang mga iyan dahil iyan ang pinakamahalagang tool mo. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata. Sa kauna-unahang pagkakataon, may taong nagbigay halaga hindi sa status ko, kundi sa skills ko. Ngunit ang kislap ng tagumpay na yon ay hindi nagtagal. Habang papalabas ako ng tindahan ni Aling Nena, may isang SUV ang huminto sa harap ko. Bumaba si Zandrea. "Hello, amihan." Wika niya. Ang kanyang nangiti ay mas lason pa kaysa sa tingin ni Doña Imelda. "Narinig ko ang tungkol sa iyong restoration na negosyo. How pathetic!" Tiningnan niya ang card na hawak ko. "Victoria Montelibano? Talaga? She's a friend of my mother's. Let me make a call." Ngumiti siya, isang nangiting punong-puno ng pagmamay-ari. "Huwag kang magsaya, amihan, dahil kung meron mang isang tao na mas deserving sa tagumpay kaysa sayo, I will make sure na ako yon. Sisiguraduhin kong ang lahat ng connections mo ay putol. You will remain a pulubi." Kaya ba niya? Nagsimulang sumikip ang aking dibdib. Mawawala ba sa akin ang pagkakataong ito dahil sa inggit niya? Ang banta ni Zandrea ay hindi nag-iwan sa akin ng takot, kundi ng isang malamig na determinasyon. Tiningnan ko ang calling card ni Victoria Montelibano. Sa itaas, ang pangalan ay kumikinang. Ngunit sa ilalim, tila nakikita ko ang anino ni Rodelio at ng kanyang bagong kasintahan na sumasakal sa aking pagkakataon. Hindi nagtagal, ang banta ni Zandrea ay naging katotohanan. Sinubukan kong tawagan si Victoria Montelibano. Sa unang pagkakataon, hindi niya sinagot ang tawag ko. Sa pangalawa, ang kanyang assistant lang ang sumagot. "I'm sorry, Miss Amihan. Tiningnan po ni Miss Montelibano ang project, but she decided to go with someone else." Sabi niya, "Too complicated daw po ang heritage site." Malamig na wika ng assistant. Tila may pader na humaharang sa aking dibdib. Too complicated? Hindi yun ang sinabi ni Victoria noong una. Alam ko na. Alam kong nagtrabaho si Zandrea. Hindi lang iyon. May mga post na lumabas sa social media ng mga kaibigan ni Rodelio at Zandrea. Ang mga post na yon ay hindi direkta. Ngunit ang mensahe ay malinaw. Konting tiyaga lang, makikita rin ng lahat ang tunay na kulay ng mga taong nagpapanggap na biktima. Huwag kang mag-alala, Colonel. Ang basura ay mananatiling basura. Ang tsismis ay umikot muli. Pero ngayon, mas matindi. Ang mga salita ay tila may tinig, at ang tinig na yon ay sumisira sa natitira kong reputation. Ang aking maliit na atelier ay tila isang kulungan. Nagtatrabaho ako ngunit ang aking isip ay hindi mapakali. Alam kong hindi ko kayang tapatan ang social status at ang connections ni Zandrea at ni Rodelio. Isang araw, bumalik si Rodelio. Nag-iisa siya, nakasuot ng civilian clothes, tila may kakaibang tensyon sa paligid. "Amihan," bati niya. Ang kanyang boses ay tila may halong pag-aalala, ngunit sa tingin ko, ito ay pagpapanggap lang. Hindi ako nagsalita. Patuloy lang ako sa pagpakinis ng isang lumang kahoy. Ang aking kilos ay tila may sariling buhay, habang ang aking puso ay tumigas. "I heard about your little shop," wika niya. Tumawa siya, isang tawang mapanuya. "Look at you! Still playing with basura. Sabi ko na sa'yo, wala kang mapapala. Dapat hinayaan mo na lang akong bigyan ka ng 1,000 piso at maghanap ng bagong lalaki." Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin ng napakatindi. Napahinto ako. Ibinaba ko ang liha at tumingin ako sa kanya. "Bakit, Rodelio?" tanong ko. Ang aking boses ay kalmado, ngunit ang loob ko ay nasusunog. "Hindi ka pa ba masaya? Nakuha mo na si Zandrea, ang status na gusto mo. Ano pa ang kailangan mo sa akin?"
Ang kailangan ko ay peace of mind. Sagot niya. Kailangan kong malaman na hindi ka na babalik. Kailangan kong malaman na wala ka ng power sa akin. Kaya, pumirma ka na sa annulment papers at tanggapin mo ang fate mo. Niyukod ko ang aking ulo. Pagkatapos, may isang bagay akong naalala. Noong magkasama pa kami, may inutusan si Rodelio na ayusin ko. Isang briefcase na may lumang balat. Naglalaman ito ng mga document na hindi ko alam kung ano. Ngunit sa pag-aayos ko, may nakita akong mga file na may mga pangalan at halaga. Mga transaction na hindi legal. Sa tuwing inaalala ko ang briefcase na yon, may kirot na sumisiklab sa aking dibdib. Ito ba ang ginagawa niya sa pondo ng bayan? Alam mo ba, Rodelio? Wika ko. Hindi ko tiningnan ang kanyang mga mata. Noong inaayos ko ang mga gamit mo, ang mga lumang document, may nakita ako. Mga bagay na hindi dapat makita ng iba. Biglang nagbago ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang hininga ay tila huminto. Ang karaniwan niyang pagiging cocky ay napalitan ng isang maputlang takot. Wala kang alam sa mga yon, amihan. Banta niya. Ang kanyang boses ay halos pabulong na. Wala nga akong alam. Wika ko. Dahan-dahan. Pero ang mga bagay na inayos ko, hindi mo na mababawi. At kapag natapos ko ang trabaho ko, ang mga detalye ay magiging malinaw. Tandaan mo yan. Ang truth ay tulad ng isang antique. Kahit anong gawin mong takpan, lalabas at lalabas pa rin ang tunay na ganda at ang tunay na kasaysayan. Tumayo ako, matigas at matatag. Ang aking mga kamay ay hindi na nanginginig. Sa unang pagkakataon, hindi ako natakot sa kanya. Siya na ang natakot sa akin. Umalis ka na, Rodelio. Utos ko. Tapos na ang time mo sa atelier ko. Dito, wala kang authority. Umalis siya, ang kanyang likod ay tila nagbubuhat ng isang mabigat na pasanin. Hindi siya tumingin pabalik. Ngunit nang makalabas siya, naramdaman ko ang pagod. Ang labanan na yon ay nagpabigat sa aking kaluluwa. Tiningnan ko ang calling card ni Victoria Montelibano. Kung nais ni Zandrea na sirain ang connection ko sa heritage site, kailangan kong maghanap ng mas malakas na armas. Hindi na lang ito tungkol sa restoration, tungkol na ito sa kaligtasan ko. Paano ko haharapin ang mga salita ko kay Rodelio ay nagbigay sa akin ng panandaliang lakas. Ngunit alam kong hindi yun sapat. Ang kanyang takot ay panandalian, ngunit ang kanyang kapangyarihan ay malalim. Kailangan ko ng concrete plan at ng isang ally. Ang mga dokumento na nakita ko noon sa briefcase ni Rodelio ay nagbalik sa aking isipan. Iyon ang mga talaan ng mga transaction sa pagitan niya at ng pamilya ni Zandrea, mga bribery at funds na hindi ko alam kung saan nagmula. Noong inayos ko ang briefcase, hindi ko alam ang kahalagahan nito, kaya't iniwan ko lang ang mga copies ng mga papel sa isang lumang kahon. Ang lumang kahon na yon, ito ay naiwan sa bahay ni Rodelio. Napakagat ako sa aking labi. Imposible. Hindi ko na kayang bumalik doon. Ano na ang gagawin mo, amihan? Tanong ni Aling Nena habang nag-aayos siya ng mga groceries sa kanyang tindahan. Hindi ka na pwedeng magtago. Kailangan mong lumaban. Kailangan ko ng proof, Aling Nena. Wika ko. Kailangan kong patunayan na sinungaling siya. Kung hindi, patuloy lang niya akong sisirain. Napagdesisyonan kong gumawa ng isang bagay na matagal ko nang hindi ginagawa. Maging matalino at maparaan. Hindi lang maging obedient na asawa. Una, tinawagan ko ang tanggapan ni Victoria Montelibano. Sa pagkakataong ito, nag-iwan ako ng isang malinaw at matapang na mensahe. Sabihin niyo kay Miss Montelibano na ang pag-iwas niya sa akin ay hindi makakapagpabago sa truth. Ang sino mang makikialam sa heritage site ay kailangang magkaroon ng clean record at sigurado akong ang record ng mga Zandrea ay hindi clean. Hindi ko alam kung anong epekto ang idudulot ng mensaheng iyon, ngunit nagbigay ito sa akin ng panandaliang kasiyahan. Pagkatapos noon, kailangan kong harapin ang legal battle sa annulment.
Tiningnan ko ang mga papers na ipinadala ni Rodelio. Kailangan ko ng lawyer. Sino ang lawyer na hindi matatakot kay Colonel Rodelio? Tanong ko kay Aling Nena. May isang tao akong naiisip. Wika niya, ang kanyang mga mata ay tila nagningning. Si Ginoong Ramon. Lawyer siya ng mga mahihirap. Human rights advocate. Matagal ko na siyang kilala. Kilala rin niya ang plight ng mga babaeng tulad mo. Makalipas ang isang araw, nakilala ko si Ginoong Ramon. Siya ay isang matangkad na lalaki, may gray hair, at ang kanyang mga mata ay tila may lalim ng kaalaman. Tiningnan niya ako, hindi nang may awa, kundi nang may paggalang. Ilang beses na akong rejected, Sir Ramon. Ang reputation ko, sira na. Sabi ko sa kanya. Ang reputation ay madaling sirain ng tsismis, amihan. Wika niya. Ngunit ang truth ay isang matigas na bato. At ang trabaho ko ay hanapin ang bato na yon. Tiningnan niya ang mga papers ni Rodelio. Ang kanyang mukha ay naging seryoso. Hindi lang ito annulment. Ito ay character assassination. Sinubukan nilang gawin kang desperate at guilty. Pagkatapos, kinuha niya ang calling card ni Zandrea mula sa aking bulsa. Ginamit nila ang connections nila. Ngayon, gagamitin natin ang law. Doon, sa opisina ni Sir Ramon, naramdaman ko ang unang bahagi ng pag-asa. Mayroon na akong alay, ngunit ang proof ay nananatiling wala. Kailangan ko ang mga documents na nakita mo, amihan, originals o photocopies. Yun ang ating ace. Wika ni Sir Ramon. Ang ace na yon ay nasa loob ng bahay ni Rodelio. Paano ko kukunin ang mga iyon? Nagsimula akong mag-isip ng plano. Naalala ko ang isang luma at kalawangin na key na ibinigay sa akin ni Rodelio noon. Iyan ang key sa bodega sa likod. Kung may gusto kang itapon na basura, ilagay mo dyan. Ang bodega. Dito niya iniwan ang lahat ng bagay na itinuring niyang walang halaga. Posibleng ang lumang kahon ay nandoon. Ang takot ay bumalik. Ang pagpasok sa former home ko ay hindi lang tungkol sa proof. Tungkol ito sa pagharap sa lahat ng pain at memory na iniwan ko roon. Ngunit tiningnan ko ang sarili kong mga kamay. Ang mga kamay na sanay sa pagpapagaling ng mga basag na bagay. Ngayon, ang mga kamay na yon ay gagamitin ko para kumuha ng justice. Kailangan kong gawin ito. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para patunayan na ang mga susi sa lumang bodega ni Rodelio ay nagyelo sa aking palad. Ito ay kalawangin at walang silbi sa kakanya. Ngunit para sa akin, ito ang key sa aking kalayaan. Inutusan ako ni Sir Ramon na kuhanin ang mga dokumento nang walang ingay. Kaya't isang gabi, nagsuot ako ng itim na damit at sa tulong ni Aling Nena na naghintay sa sasakyan sa malayo, tahimik akong naglakad patungo sa bahay na minsan kong tinawag na home. Ang mansyon ay tila isang multo sa dilim, tahimik at walang buhay. Sa aking paglalakad sa garden, naalala ko ang lahat ng araw na inubos ko sa pag-aalaga nito. Ang bawat damo, bawat bulaklak ay may bakas ng aking pawis. Ngunit ngayon, ang garden ay tila nalanta, na tila naubos na rin ang kaluluwa nito. Lumingon ako sa likod, ang bodega. Ang pinto ay gawa sa bakal, at ang kalawangin na susi ay pumasok ng madali. Sa isang mabagal at maingat na pag-ikot, narinig ko ang mekanismo na tila nagbigay ng isang matandang hininga. Pumasok ako. Ang loob ng bodega ay amoy luma, amoy alikabok, at amoy memory. Walang ilaw. Kinuha ko ang maliit kong flashlight at sinimula ng aking paghahanap. Ang bodega ay punong-puno ng mga bagay na iniwan ni Rodelio, mga lumang damit, sirang furniture, at tumpok-tumpok na mga kahon. Lahat ng ito ay tinawag niyang basura. Ang bawat kahon ay tila naglalaman ng isang piraso ng aking nakaraan. May mga lumang photo album na hindi na niya tiningnan. May mga love letters na sinulat ko para sa kanya. Ngunit hindi ako huminto. Ang aking misyon ay ang proof. Sa wakas, nakita ko ang kahon. Ang lumang kahon na ginamit ko upang itago ang mga photocopies ng mga document mula sa briefcase.
Nagmamadali akong inabot ito at sa pag-angat ko, naramdaman ko ang bigat nito. Ngunit sa sandaling iyon, may narinig akong tunog, isang pamilyar na creak ng isang pinto na bumukas. Si Rodelio. Napatigil ako. Ang aking puso ay tila isang tambol na malapit ng sumabog. Ang flashlight ay nag-off. Nagtago ako sa likod ng isang tumpok ng mga lumang gulong. "Sino yan?" Malakas na tanong niya. "Alam kong may tao dyan. Lumabas ka." Narinig ko ang mabagal at maingat na hakbang niya. Ang bawat hakbang ay tila isang countdown sa aking kaligtasan. Niyakap ko ang kahon sa aking dibdib. Ang bigat nito ay nagbigay sa akin ng courage. "Alam kong ikaw yan, amihan," wika niya. Ang kanyang boses ay may halong galit at takot. "Akala mo ba'y madali akong magpapatalo? Ang mga bagay na yan, wala nang silbi. Ang buhay mo, wala nang silbi." Sa sandaling iyon, may nagbigay liwanag. Si Doña Imelda. Hawak niya ang isang malaking sulo. "Dito ka pala nagtatago. Pulubi," wika niya. "Pinaalis ka na namin. Babalik ka pa. Ano ang hinahanap mo? Ang natitira mong kahihiyan." Hindi ako lumabas. Tahimik lang akong naghintay. "Sige, Rodelio, hanapin mo siya. Sigurado akong may kinuha yan," utos ni Doña Imelda. Nagsimulang maghanap si Rodelio. Bawat kahon ay tinignan niya. Ang bawat galaw niya ay tila naglalabas ng alikabok na pumapasok sa aking baga. Ngunit bago pa man niya ako makita, narinig ko ang isang malakas na tunog mula sa labas. Isang malaking truck ang huminto. Sumunod ang isang grupo ng mga tao. "Sino yan?" tanong ni Rodelio. "Sila ang crew ko," wika ng isang boses, si Victoria Montelibano. Nakasuot siya ng isang mamahaling damit at ang kanyang mga mata ay matapang. "Colonel Rodelio, nandito ako para sa National Heritage Site Project. Kami na ang magpapatuloy. I sent the papers to your office. At saka, may isang bagay akong nakita sa bodega na kailangan ko." "Wala kang makukuha dito, Miss Montelibano. Private property ito," sigaw ni Rodelio. "Ang mga documents na ginamit mo upang makakuha ng bidding ay questionable, Colonel," wika ni Victoria. "Nakuha ko ang mga copies sa isang source at ang source na yon ay nagsasabi na may evidence pa at mukhang ang evidence ay nasa loob ng bodega." Si Rodelio ay natigilan. Ang kanyang mukha ay naging putlang-putla. Ang banta ko ay nagkatotoo. Ang aking subtle threat ay nagdulot ng gulo sa buhay niya. Ito na ang pagkakataon ko. Dahan-dahan akong lumabas mula sa likod ng mga gulong. Nakita ako ni Doña Imelda. "Ayan siya. Hawakan niyo," sigaw niya. "Huwag niyong hawakan," utos ni Victoria Montelibano. "Miss Amihan, may contract kayo sa akin. Nag-aalala ako sa safety mo." Niyakap ko ang kahon sa aking dibdib. Tumingin ako kay Rodelio at sa tingin ko, hindi ko na siya nakikita. Wala na ang power niya. Wala na ang control niya. Ang nakita ko ay isang lalaki na natatakot na mawala ang lahat ng bagay na ipinundar niya. Sa isang marahan na hakbang, umalis ako sa bodega. Ang bawat hakbang ay isang victory. Ang kahon na yon ay hindi lamang proof. Ito ay ang aking rebirth. Ang paglabas ko mula sa mansyon ni Rodelio kasama si Victoria Montelibano ay hindi lamang pagtakas. Ito ay isang declaration of war. Ang vulnerability na naramdaman ko sa bodega ay napalitan ng isang malamig at matatag na paninindigan. Ang kahon na hawak ko ay ang key sa justice na matagal ko nang hinahangad. Nang makabalik kami ni Sir Ramon sa kanyang office, binuksan ko ang kahon. Ang mga document ay naroon, mga photocopy ng mga check at transaction na nagpapakita ng malinaw na bribery sa pagitan ni Colonel Rodelio at ng mga tao ni Zandrea. "Ito ang kailangan natin, amihan," wika ni Sir Ramon. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. "Ito ang magpapatunay na ang character assassination niya sa iyo ay isang cover-up lamang." "Hindi lang ito cover-up, Sir Ramon," wika ko. "Ito ang dahilan
kung bakit niya ako iniwan. He chose power over truth. Ang lawyer ni Rodelio ay nagsumite ng mga papers para sa annulment na puno ng mga false accusations laban sa akin. Ngunit sa araw ng pagdinig, hindi ako nagbigay ng depensa. Hayaan kong magsalita ang mga documents. Ang balita ay kumalat ng mabilis. Hindi na lang chismis ang umiikot. Ito ay scandal. Ang mga report tungkol sa misuse of funds sa military ay kumalat sa lahat ng media. Ang climax ay hindi naganap sa courtroom, kundi sa isang press conference na inorganisa ni Sir Ramon. Sa tabi ko, nakaupo si Victoria Montelibano. Ito ang aking exhibit. Ang restoration ng National Heritage Site ay matagumpay. Ngunit sa proseso, natuklasan namin ang isang anomaly. Wika ni Victoria, ang kanyang boses ay matatag at walang fear. Ang bidding process ay puno ng corruption at ang mga funds na inilaan para sa heritage site ay inilipat sa private accounts. Pagkatapos, tumayo si Sir Ramon. Dahan-dahan niyang ipinakita ang mga documents, ang mga copies na kinuha ko sa bodega. Ang mga documents na ito ay nagpapakita ng malinaw na scheme sa pagitan ni Colonel Rodelio at ng pamilya ng kanyang kasintahan, si Zandrea. Ang kanilang pag-iibigan ay isang transaction. Hindi love. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga pisngi, ngunit hindi ako umiyak. Sa halip, naramdaman ko ang kakaibang kaligayahan. Sa wakas, malinaw na ang lahat. Ang mundo ni Rodelio ay gumuho. Ang press conference ay tila isang earthquake sa kanyang buhay. Sa isang iglap, nawala ang kanyang status, ang kanyang power, at ang reputation na niya. Ang huling stab ay nanggaling kay Zandrea. Nakita ko ang interview niya sa TV. Nagsinungaling siya. Wala akong kinalaman sa mga business transaction ni Rodelio. I was just a victim. Nagulat ako sa mga revelations na ito. I'm breaking off our engagement. I can't be with a criminal. Ang castle of sand na pinaghirapan ni Rodelio ay nawala. Ang kanyang dream na power ay naging nightmare. Ang pag-iibigan na ipinundar niya sa aking mga sakripisyo ay naglaho. Nang gabing iyon, tinawagan ako ni Rodelio. Ang kanyang boses ay hindi na ang boses ng isang colonel. Ito ay boses ng isang desperate na tao. Amihan, please, tulungan mo ako. Alam mong mahal kita. Peke lang ang lahat ng yon. Bumalik ka na sa akin. Please, wag mong gawin ito sa akin. Hindi ko siya sinagot. Hindi ko kailangan. Ang aking justice ay hindi nakasalalay sa kanyang pag-ibig. Hindi ko na kailangan ang mga salita mo, Rodelio. Wika ko. Ang aking tinig ay kalmado at matatag. Ang truth ay nasa labas na. Ang buhay mo ay hindi na ang aking problem. 1,000 piso. 1,000 piso lang ang ibinigay ko sa'yo. Wala ka nang natira. Magiging pulubi ka pa rin. Sigaw niya. Mali ka, Rodelio. Wika ko. Ang talent ko, ang integrity ko, ang truth. Ang mga yon ay hindi mo kayang bayaran ng 1,000 piso. Ang justice ay libre. Pero ang shame mo, napakamahal. You lost everything. Sa gitna ng aming pag-uusap, narinig ko ang sirena ng pulis. Hala, Rodelio. Mukhang kailangan mo nang magpaalam. Wika ko. Ibinaba ko ang telepono. Nakita ko ang isang piraso ng retablo na inayos ko. Tila nagningning ito. Ang healing ay nagsimula na. Makalipas ang ilang linggo ng trial, si Rodelio ay nahatulan. Nawala ang kanyang military rank, nawala ang kanyang mga assets, at ang kanyang kalayaan ay kinuha. Ang balita ay hindi na tungkol sa akin. Tungkol na ito sa pagbagsak ng isang corrupt official. Ang justice ay natamo. Ngunit ang aking puso ay hindi pa rin tahimik. May huling chapter pa akong kailangang isara. Nagsuot ako ng isang simpleng damit. Ang aking buhok na dating mahaba at inalagaan ay pinutol ko. Maikli, stylish at nagbibigay ng freedom sa aking mukha.
Simbolo ito ng aking rebirth. Hindi ko na kailangan ng long hair upang itago ang aking mga sugat. Nagpunta ako sa prison. Ang hangin ay mabigat at may amoy ng kalungkutan. Matagal akong naghintay. Nang makita ko si Rodelio, halos hindi ko siya nakilala. Si Rodelio ay nakasuot ng prison uniform. Ang kanyang balat ay mas maputla at ang kanyang mga mata ay walang buhay. Ang dating arrogance ay napalitan ng isang mapait na kalungkutan. Amihan, wika niya, ang kanyang tinig ay halos pabulong. Bumalik ka. Hindi ako bumalik para sa iyo, Rodelio. Wika ko, ang aking tinig ay kalmado at matatag. Umupo ako sa harap niya. Bumalik ako para isara ang book natin. Sinubukan niyang hawakan ang kamay ko, ngunit iniwas ko ito. May gusto akong ibigay sa iyo. Ito ang huling gift ko. Inilabas ko ang isang maliit na mirror. Isang simpleng compact mirror na binili ko sa mall. Inilagay ko ito sa mesa sa pagitan namin. Tiningnan niya ang mirror. Ano ito? Charity? Gusto mo akong makitang umiyak? Hindi, Rodelio. Sagot ko. Gusto kong makita mo ang sarili mo. Noong gabi na sinira mo ang retablo at ininsulto mo ako sa harap ng lahat, tinawag mo akong basura. Sinabi mo na wala akong value, ngunit sa paggawa mo noon, you cut off your own honor. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Wala akong pinagsisisihan. Nakuha ko ang gusto ko. Hindi. Putol ko sa kanya. Hindi mo nakuha. Nakuha mo ang money. Pero nawala ang respect ng lahat. Iniwan ka ni Zandrea. Inabandona ka ng society. Tiningnan niya ang sarili niya sa mirror. Ang kanyang mukha ay tila napuno ng takot. Ang dating image ng isang powerful colonel ay wala na. Ang nakikita niya ay isang convict. Ginamit mo ako para makita ang sarili mo, amihan. Wika niya. Ginamit mo ako para makita ang iyong power, Rodelio. Ngayon, ginagamit ko ang truth para makita ang iyong reality. Kinuha ko ang mirror. Sa likod, nakadikit ang isang maliit na photocopy ng tseke na 1,000 piso na ibinigay niya sa akin. Ito ang value mo sa akin, Rodelio. Ang 1,000 piso ay hindi payment sa aking dignity. Ito ang price ng iyong conscience, pero ibabalik ko sa iyo. Hindi ko kailangan ng pera mo. Inilagay ko ang tseke sa mirror. Hindi niya ito hinawakan. Hindi ako bumalik para maghiganti, Rodelio. Wika ko. Bumalik ako para magpaalam. Ang pain ay tapos na. Ang anger ay tapos na. Pero ang truth ay mananatili. Tumayo ako. Tumingin ako sa kanyang mga mata. Sana, sa loob ng prison, makita mo ang beauty ng life na sinira mo. At sana, makita mo kung sino ang tunay na winner. Umalis ako. Hindi na ako lumingon. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang lightness sa aking kaluluwa. Ang huling chain ay naputol. Ang healing ay ganap na. Makalipas ang 3 taon, ang mga sugat sa aking kaluluwa ay hindi na sugat, kundi mga pilat, mga tanda ng battle na aking pinagtagumpayan. Ang aking maliit na atelier sa likod ng tindahan ni Aling Nena ay lumago. Ang munting balyan ay naging sentro ng restorasyon na. Ang aking expertise sa pagpapagaling ng mga antik ay naging kilala sa buong bansa. Salamat kay Victoria Montelibano na naging aking mentor at ally. Ang mga lumang tools na ginamit ko noon ay napalitan ng mga modernong kagamitan. Ang amoy ng varnish at oil paint ay hindi na amoy ng kalungkutan, kundi amoy ng passion at success. Isang araw, nagising ako sa isang message mula kay Sir Ramon. Amihan, congratulations, formal na annulment na. You are free. Tiningnan ko ang telepono. Walang emotion akong naramdaman. Hindi na ako umiyak-umiyak. Hindi na ako nagdiwang. Ang freedom ay matagal nang nasa akin, bago pa man dumating ang legal papers. Ang pinakamalaking victory ko ay hindi sa court. Ito ay sa isang bagay na hindi inakala ni Rodelio na magiging possible. Ang mansyon ni Rodelio, ang lugar kung saan ako sinira, kung saan ako tinawag na basura, ay auctioned off.
At sa tulong ni Sir Ramon, na naging aking legal advisor, binili ko ito. Hindi ko ito binili para bumalik sa dati. Binili ko ito para gawing art museum at restoration center. Ang mansyon na puno ng bitter memory ay pinalitan ko ng isang lugar na puno ng beauty at history. Pinalitan ko ang pinto ng bodega ng isang glass wall at ginawa itong main entrance sa aking restoration studio. Ang mga tools at project ko ay nakikita na ngayon ng lahat. Wala nang secret, wala nang shame. Ang golden moment ko, nakatayo ako sa veranda ng mansion. Ang dating garden na nalanta ay puno na ngayon ng buhay. Sa tabi ko, nakatayo si Aling Nena at si Victoria Montelibano. Hindi ko akalain na mangyayari ito, amihan. Wika ni Victoria, ang kanyang boses ay puno ng paghanga. Ang mansion na ito, ngayon ay isang monument sa iyong resilience. Hindi lang ito resilience, Ma'am Victoria. Wika ko, habang hinawakan ko ang aking maikling buhok. Ang haircut na yon ay hindi na trend. Ito na ang aking identity. Ito ay rebirth. Ang bawat corner ng bahay na ito ay nagpapaalala sa akin na ang basura ay maaring maging treasure. Tiningnan ko ang mga details sa bahay. Ang amoy ng fragrant oil at sandalwood ay pinalitan ang amoy ng greed at corruption, ang karma ng mga kontrabida. Si Zandrea ay iniwan din ng kanyang bagong kasintahan nang malaman ng pamilya niya ang skandal. Si Doña Imelda ay napilitang tumira sa isang maliit na apartment, nawalan ng lahat ng social status. Si Rodelio, nabalitaan ko na siya ay lumabas na ng prison. Nagtatrabaho siya bilang isang janitor sa isang office building sa Maynila. Ang dating colonel ay naging ordinary worker. Walang power, walang respect. Isang hapon, nakatanggap ako ng isang letter. Ang sobre ay luma at ang handwriting ay pamilyar. Galing kay Rodelio. Binuksan ko ito. Hindi ito naglalaman ng mga excuses. Naglalaman ito ng isang maikli at sinserong apology. Amihan, hindi ko alam kung bakit ako umalis. Hindi ko alam kung bakit ako naging ganito. Ako ang binasa ko ang letter. Wala akong naramdamang anger o triumph. Tanging peace lang, pag-asa, patawad. Kinuha ko ang letter at inilagay ito sa isang lumang antique box sa aking studio. Hindi ko siya kailangan. Ngunit ang forgiveness ko ay ang aking gift sa sarili ko. Hindi na ako nag-iisa. Ang team ko ay lumago. Ang aking success ay naging inspiration sa maraming babae. Ang pag-iibigan, hindi ko ito hinahanap. Ngunit ang love ay dumating sa aking buhay. Ang love para sa aking sarili. Ang love para sa aking art. At ang love para sa history na aking pinaglilingkuran. Ang mga alon ng aking nakaraan ay tumahimik na. Ang storm ay tapos na. Ang rebirth ay hindi isang destination, ito ay isang journey. At sa wakas, nakangiti ako. Ang aking happiness ay totoo. 3 taon ang lumipas mula nang huling marinig ko ang boses ni Rodelio. Ang oras ay hindi nag-aksaya. Ito ay nagpabago. Ang sentro ng restorasyon ko ay hindi na lamang isang negosyo. Ito ay isang sanctuary para sa mga sining at isang beacon para sa mga babaeng naghahanap ng sarili nilang tinig. Ang mansion ay yumabong. Ang dating madilim at malungkot na hallway ay puno na ng sikat ng araw na sumasalamin sa mga antik na aking binuhay muli. Ang aking buhok ay mahaba na muli, ngunit hindi na tulad ng dati. Ito ay mas wavy at mas free, isang biyaya na hindi ko na kailanman ipagpapalit sa anumang bagay. Ang aking mga araw ay abala, puno ng passion. Nakikipagtulungan ako sa mga museum sa buong bansa. Ang legacy ng aking sining ay higit na mahalaga kaysa sa anumang status na maaring ibigay ng isang lalaki. Isang maaraw na umaga, habang nag-aayos ako ng mga bagong display para sa mga scholar na aking mentor, may lumapit sa akin. Hindi isang client, hindi isang reporter. Ito ay si Sir Ramon, ang aking lawyer at matalik na kaibigan. Amihan, ang ganda ng iyong empire.
Wika niya, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Lahat ng ito, ikaw lang ang nagtayo. Hindi lang ako, Sir Ramon. Si Aling Nena, si Victoria, at ang mga aral na natutunan ko sa pagiging pulubi. Sagot ko, ngumiti. At si Rodelio, tanong niya, ang kanyang boses ay banayad. Ito ang huling bahagi ng closure na kailangan ko. Nabalitaan ko na matagumpay siyang nagtatrabaho sa isang warehouse ngayon. Nagpapasalamat daw siya sa pagkakataon na magsimula muli, kahit sa pinakamababa. Hindi ko na alam ang status ni Zandrea, pero wala na rin akong pakialam. Dado Chua, ang sagot ay oo, para sa aking sarili. Hindi ko na kailangan ng revenge. Ang aking success ay ang pinakamahusay na retribution. Wala na akong galit sa puso ko, Sir Ramon. Hindi ko na kailangang magpatawad sa kanya. Kailangan kong patawarin ang sarili ko sa pag-aakalang hindi ako sapat. At nagawa ko na yon. Binyensya? Ang aking puso ay payapa. Ang dating storm na nagpabaha sa aking buhay ay naging isang kalmadong lawa. Ang pagiging payapa ay nangangahulugan ng pagtanggap na ang pag-ibig ay hindi laging nakukuha sa isang lalaki. Ang love ay nasa craft ko, sa pagmamahal ng mga taong totoo sa akin at sa kapayapaan ng aking sariling kaisipan. At ang mga bata? Tanong ko, habang tinuturo ang isang grupo ng mga estudyante mula sa public school na ngayon ay nag-aaral sa aking center. Sila ang foundation na itinayo ko. Sila ang kinabukasan, amihan. Sila ang pruweba na hindi lahat ng legacy ay gawa sa ginto at kapangyarihan. So fan kuy kung kwakak niyan vat? Rodelio ay nagdudusa sa kanyang shame habang ako ay nabubuhay sa fulfillment. Ang huling sandali ay nangyayari sa aking private garden. Tahimik, walang ingay, tanging ang simoy ng hangin na nagdadala ng amoy ng sampagwita. Tumingin ako sa salamin ng bintana. Ang aking maikling buhok ay tila perpekto. Hinawakan ko ang salamin at ngumiti. Isang nangiti na walang drama, walang pain, walang fear. Ito ay isang nangiti ng isang babaeng nakatuklas na ang greatest love story ay ang kanyang sariling paglalakbay tungo sa self-worth. Ang araw ay sumikat ng maliwanag. Ang bukang liwayway ay hindi na panimula ng isang tragedy, kundi ang simula ng isang walang katapusang kabanata ng kasiyahan at tagumpay.